gabi, walang masyadong nagmumotor dyan sa gabi dahil syempre, pahinga na yun. Keep ahead. Eh, ba't keep ahead eh? Kain ng patar. Patar White Sand Beach nila dyan. Sa Bulinaw, napakaganda. Walang vlog. Diyan sa lalagay ko ng description sa may Patar Beach. Ito kasi, ano na to eh, lighthouse, tsaka papuntang Bulinaw Falls. Ayan, punta mo ngayong tanawin. Yung Bulinaw na yan, yung Bulinaw Lighthouse na yan, matagal na yan nandiyan. Siyo na, ano pa nandiyan na yan. Karagatan nila. Parang, yung alon banayad lang, mas madalas siyang low tide. Alas 10 ng umaga pa daw ang niya. Yun ang sabi. Nung araw lang siguro na yan. Pero kasi yan mga bandang anong oras yun. Alas 7. 7:30 mga ganyan. Hindi nga ako naka dyan na. Sa beach pool. Wala na ako. And tas medyo marami rin tao. Ito papunta na lang Bulinaw Falls 3. Yung 3 yung napili ko dahil yung 1 at saka 2 parang lang to. Pero kung haba-haba pa yung oras siguro dapat pinuntan ko lang yung 3. So, kasi ano na yun, pumunta ako dyan. Uuwi na rin ako eh. Tanghali. Sa bus. Ito na yung biyahe. Medyo maganda na rin yung daan sa una. Makikita mo naman, medyo maganda yung daan na nadaanan dyan. Siyempre dyan. Tapos parang lang siya, yung hindi siya masyadong pero yung ayaw, nakakalimutan subscribe One Moto sa YouTube. Meron tayong pwede mag-tent dyan, no? Sa may Genly. Medyo mahaba rin yung babiyahin mo pagka simula ka na. Tama din yung sabi nung sa information desk ng Bulinaw Lighthouse na 45 to 1 hour biyahe. Eh, yung babiyahe na yan, medyo banayad lang yung daan. Talagang, pa eh. Talagang kahit hanggang simula naman dun sa ispaltado na yung daan. Talagang may mga bitak-bitak lang na ganyan. Pero kasi yung mga kotse, van, kasi yung ka lang sa truck. Pero pagka ganyan kasi ang daanan pinagbabawal ko mo din. Eh yun le, ko lang. Subscribe. Pang-moto ako. May mga pwesto kang dyan makikita na Aroy, nakita ko kubo na lawak ng bangwal. Pwede siguro magkama. Kaya na makita mo na sa oras 12:35. Malis ako na Patar Beach neto nasa 12. Medyo malapit-lapit na siguro. Ayan, yun dapat didiretso ko. Kasi yung van na yan, huminto. Parang umaatras siya, nakapalang papasok din siya dito. So yung Google Map ko, nakaturo na siya dito, may daan na siya, ayan o, may daan na pa-blue sa kanan. So akala ko dito rin dadaan yung van na yun. Eh, shortcut nga daw. Fastest route na tinatawag si Google Map. Kaya minsan, sundan mo na lang dapat yun. Kaya dito, medyo maano yung daan na nadaan ako. Rough road, hindi asfaltado. Pero, ang daan na yan ay maganda din daan. Kasi, dun mo maano yung adventure ba? Fuel for adventure. Oh, thank you. Baka naman. Ay, hindi pala ako sasabihin. Kaya, medyo
ano ko lang yung daan dyan. Pero kaya naman ng ano yun, ng gulo. Maxis naman yung gulo. Diretso. At saka yan nga pala ang daan na yan. Sa caption nga yan, ang maglalapit sa'yo. For adventure. Yung kanto. Kung diyan ka kasi dadaan, tingnan mo naman kasi lalo pagkagabi, walang ilaw. May mga bahay-bahay pero magkakalayo. Yung parang typical na probinsya yung ano eh, yung vibes mo. Pero hindi ka rin kasi makakaramdam dyan ng takot eh. Dahil ano eh, excitement mo sa pupuntahan mo. Kaya yung mga napapanood mo sa mga vlog mo. Yan ka. Yun lang nasa isip mo. Mapuntahan yun. Ganyan no, kahit walang masyadong, wala kang dumadaan dyan no. Kulang. Parang ano lang mga tayo. Pero si Google Map kasi nagbibigay siya ng suggestion ng mga fastest route. So, yan. May mga bahay naman. Tapos si Google, pag nagbibigay siya ng fastest route, eh, nasa sa inyo na lang kung gusto niyo. Kasi yan, sinundan mo siya. Dahil, alam mo naman kasi, minsan pag calls, kasi yung mga pang, ano na, kadalasan sa mga ganyan. So, mali ako. Tama. Ay, isa. Yan. Tapos, yan. Medyo malapit na. Kasi walang katundaan. Kung ano yung nakita ko kanina, makikita. Yan. Yung quad moto na yan. Subscribe kayo dyan. Wala pa akong nadaan ng asfalto dito sa part na to. Yung sa tinuro ni Google Map na fastest route. Actually, ano siya yung tawag dito? 1 minute lang naman na 1 minute fastest route lang siya. Doon sa dapat na daanan, na lalabas na. Ay, nauna nga akong dapat lalabas dyan eh. Kaya mo, mas nauna ako dun sa van. Ay, dyan yung van eh. Ayun! Sigaw talaga. Hey, sigaw talaga. Ay, doa. Bago itong gawin mo to. Ganun pala, is lower 1 minute. Putang ina. Ay, hindi nung ban kanina eh. Ay, kainis? Fastest route? Saan kayo nag Google Map na yan eh. Ay. Ay, hinahinala ako na eh. Mali yung nadaanan na yun eh. Hey, at least, na-experience natin yung ganun daan, di ba? Sorry, gang. Tapos yun, dito na nga makita welcome. May RAM sila eh. 2A, 1A, 1B. Masam yung mga pulse na ano doon. Ano dyan na pulse. Sasabihin ko. Ito, may harang sa inyong ganito. Once na nagbayad kayo doon sa Bolinao Lighthouse ng entrance fee doon para makapasok sa Bolinao Lighthouse, papakita mo lang yung resibo mo at saka mayroon yung nakalakip na parang ito siya yung ganito. Resibo, tapos yan, yung parang yan, yung logo ng kinembular nila dyan, ng tourist, yan. Pag papakita sa'yo, valid lang kasi yan for 3 days. So, upon purchase mo ng doon, 3 days siya. Kunyari, punta ka ng Sabado, valid siya hanggang Tuesday. Hindi, hanggang Monday lang pala. So, yun. Tapos simula dyan siguro 2 kilometers pa siguro. Then yung layo. Simula dun sa na yun. Sa pagbaba registro. Kasi yung kung hindi ka pagbayad sa ibang tourist spot nila ng ganun, hihingi ka nila ng
pangalan, contact number, tsaka address. In case of may bibigay mo. Tapos may mga signage din naman doon. Buti na lang at meron, kasi kung didiretso ako eh. Gusto kong daan ng rough road eh. Ayun Bulinaw Falls. Yan. Diretso na lang siya dito. Medyo malapit-lapit na rin siya dyan. Siguro halos. Mga 1 kilometer lang siguro. Isa, tsaka isang kalahati. Excuse me. Ito nga, kasi pa yung buko eh. Tapos may makikita ko lang signage ng mga mga falls. Ingat ka lang dyan sa daanan kasi may mga hiwa na medyo malalaki. Mashoot yung gulong mo doon. May mag-slide or Ito mayroon na ditong Yan. Pwede ka na lumiko dito. This way yun. Dumiretso lang ako kasi may tinignan pa ako. Kaya dito na ako dumaan. Konti lang naman, ilang naman siya. Di ba, 12:52. Nasa ko kanina, 12:35 nung dapat diretso ko. Medyo malayo-layo talaga dyan sa Patar. Susumahin. Hindi ko na alam kung ilan, pero mga halos 15 kilometers. Something like that. Yeah. Ito, may falls na rito. Ayan yung may mga nakaano naman na dyan eh. Magbabayad ka lang din ng mga parking fee, kinembler, mga ganyan. Ayan, Bulinaw Falls 1. So, yung napili ko, yung Bulinaw Falls 3, dahil ang ganda nung nakita kong video noon. Kalimutan ko kung ano ko nakita ng video yun. Kasi may mga signage naman kung anong falls ka na nandun. Bulinaw Spring Falls Resort, iba naman yan. Pero maganda niyan. Ito, welcome to Bulinaw Falls 2. Diretso ka pa. Yan, tingin na nga ako sa mapa dahil parang pakiramdam ko parang turn na to eh. Ayan, subscribe niya na Juan Moto. Masap mga kakawan. Yan, dapat yung yan entry. Ayun na may nag-uling. Yan din pala, isa din sa dyan, marami akong nakita sa, kasi parang siya, yung mga nag-uuling, yung mga nakabaon na tas umuusok yung lupa. Baka mamaya magtaka kayo bakit may ganun dun. May mga uuling, nagluluto ng uling. Yan, yung daan siguro dito, pagkatagalan maipapag din ni Mayor. Hindi, joke lang. Na mapapagawa din kasi siyempre napupunta na ng mga turista para mas accessible sila sa sa iba pang pupunta sa katagalan ng panahon, siyempre. Hindi naman pero nadadaanan naman ang problema lang siyempre pa rin hirap pa rin, hindi ka makapag pagkaganyan. Ito na mali nga ako ng daan, Falls 2B to, Bulinaw Falls 2B. Ito ata yung may hanging bridge hindi din ako sure pero parang ganun, kaya bumalik ako dito, didiretso pa ako ng konti. Falls 2B yun hindi ko nabasa Falls 2B, hindi Falls 3. Yan lang. Yan, ang biring. May mga makikita ka rin na tapos tuloy-tuloy lang. Maano din yung bahay nila dito, magkakalayo. Bulinaw Falls 2C. Ito, mayroon pa dito, Bulinaw Falls 2C. Yan, 2C naman. Hindi ko alam kung dun sa 2B o sa 2C yung may hanging bridge. Alam ko mayroon may hanging bridge eh. O sa Hagunoy yun. Ay, hindi sabi. Sa Hagunoy yun, dun sa may basta. Yan, ito siguro na yan. Tapos ito siguro 100-200 meters na lang. Ito galing siguro yan mga dyan. Siguro pag taga dyan ka libre ka na siguro pagpunta ka doon, magbabayad ka na lang sa parking fee o pagkakakilala ka nung taga doon, hindi ka na nila sisingilin kasi pag mukha kang turista, sisingilin ka talaga nila dahil patakaran.
Pero nung wala pang bayad yan. Dati. Kasi hindi naman din talaga napupuntahan yan. Wala pang, hindi nga ganyan dati yung daan yan. Parang lang, pang motor lang ata. Kasya yan, ito na. Hindi ko na alam yung padiretso na yun kung ano yun. Pero dito na ako. 3B. Bolinao Falls 3B pala. Tama ba? Ay, ito Falls 3. O yun, ba't ano? Sa kabila pala yun. Muntik pa masagasahin. Medyo marami rin tao nito kasi pero Lunes to eh. Lunes, naalala ko Lunes to kasi. Web 17. Kasi Sunday yun ako nung umaga ng gano'n. Yan, dito ka na. Yung sa tindahan ka na magbabayad ng parking fee. Parking fee lang, parang 20 pesos or 10 pesos lang ata. Saan nga? May malls? Dami din naliligo. Hindi ko lang sure kasi hindi ko na itanong sa kasi nakaano ako niyan naka-base na ako. Bukas talaga balik na Lolos. Tapos, ayan, halos lahat ng naliligo naka-life vest. Hindi ko alam kung magkano yung renta sa life vest o pwede kang maligo na walang life vest. Pwede, hindi ko rin alam. Pero mas maganda magtanong ka. Kasi ako hindi na ako nakapagtanong. Dahil ang ganda, pagpunta mo doon, makikita mo, talagang bibidyo mo agad para meron kang remember. Para meron kang remembrance na napuntahan mo siya para web. At saka yung tubig niya, natural, walang chemical. Kasi lang, yung medyo mainit, sakto-sakto yung klima ng talaga hindi ko alam pag kasi yung sa sa Tuba Benguet na yung falls parang kumunti yung tubig dahil ang tawag doon? Summer. Ayan, pa naman yan eh. Okay pa naman. So, tumalon yan. Lamig ng tubig siguro dyan. Hindi ko na rin na hawakan ng tubig. Dahil namangha ako sa ganda ng tubig. Tapos yung mga rock formation na tapos yung Halsey? Kaya maraming naliligo, pamilya din. Ayun di ba naka-life vest halos lahat. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad. Siguro 50, 80 something, ganun lang. Pero hindi naman siguro sobrang mahal. Ayan dito, naghanap na ako ng pwesto. Hindi ko alam kung pwede pang pumunta mo sa dulo yung after nung hagdan. Yung tulay na yan. Pumesto ako bandang gilid na lang. Medyo walang tao. Tapos yan, subscribe kayo dyan. Ayun ako, puti. Ganda. Pagmasdan mo. Tapos sa kabila may tubig pa rin eh. Yung diretso na yan. Tapos kung pansin mo bandang kaliwa, yung dulo may tubig pa rin eh. Doon konti yung walang nakapunta rin dito. Pwede maligo doon. Sulo ka rin kung gusto mo. Kung isa kang loneliner. Mga ganun lang. Tapos kakantahan. Lonely nights. Ayun ang ganda ng sakto-sakto din yung puno doon sa linan. Ang tubig malino. May mga isdang maliliit din na lumalangoy. Papansin. Hindi na makakusing ito malalim. Maano lang mo kasi nakakalat din yung mga nagbabantay para na yung safety ng mga naliligo.
Kaya pagka nagpunta kayo dyan, tapos pinagbawalan kayo ng mga tour guide o kung ano man ang ano dyan na nagbabantay dyan, sumunod na lang kayo. Dahil sila kasi din ang mapapahamak kapag may nangyari sa mga ano. Ibig sabihin eh, hindi ko na maintain yung kapayapaan. OA. Hindi yan ano sa ano. Sa kasi sila mas nakakalam yan. Kaya kung nag-life vest ka tapos bigla kang mabili ko na wala. Kasi yan, kahit yan medyo mababa naka-life vest sila. Sumusunod lang sila. May palawarin mo sa kanila dito. Kailangan mo mag-life vest. Ayun, pwede ko sana kung sa dulo. Kaso gawin na dito talaga ako sa oras. Siguro kung 3 days ako nakapaglan. Baka dyan ako nag-isang gabi dyan. Pwede din matulog dyan ng overnight. Pero ang pagsiswimming hanggang 5 PM lang daw. Meron kasi dyan nagpapaupa ng bahay. Hindi ko lang sure kung magkano, basta nakalagay lang doon. Pwede overnight. Pwede ko siguro dyan overnight mag-ano ka na lang sa sightseeing. Kung ano yung kaganapan sa gabi dyan sa falls. Pero hindi na daw pwede maligo. Hanggang 5 PM lang. Ayan. Shoots na. Diyan ako sa dulo. Maganda din. Hindi ko na pinaabot ng sobrang taas kasi may mga lumilipad din na ano. Kaya ganyan na lang. Ayun. So, ganun. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, Kuan Moto, sa YouTube. Thank you.